Hindi si Loki ang Sun God, si Luffy pala. Alamin ang koneksyon ng Ragnir, Gal-Isla Giants, at pati si Shanks sa bagong One Piece theory. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang malalim at konektadong One Piece theory tungkol sa Ragnir, Gal-Isla Giants, Loki, at Shanks. Posible kayang ang frozen state ng Gal-Isla Giants ay hindi aksidente kundi isang plano para sa pagbabalik ni Joy Boy. Ano ang tunay na papel ni Loki at bakit siya pinigilan ni Shanks 6 na taon na ang nakalipas? Panoorin hanggang dulo at ibahagi ang inyong opinyon sa comment section. Matagal na palang may koneksyon si Loki kay Luffy kahit noon pa. Sa pinakabagong kabanata ng manga, malinaw nating nakita kung paano inatake ni Loki si Droger. Kung mapapansin ninyo, binigyang diin sa isang panel ang nagyayelong usok na nagmumula mismo sa martelyong Ragnir. Malakas ang indikasyon na ang kapangyarihan ng sandatang ito ay nagmumula sa yelo o frozen energy na ini-infuse ni Loki sa kanyang martilyo. Gaya ng nabanggit ko na sa dati nating video tungkol sa Devil Fruit ni Loki, hindi talaga ako kumbinsido na ang kidlat na ginagamit niya ay galing sa Ragnir. Mas kapanipaniwala na ang lightning abilities ni Loki ay produkto ng kanyang Devil Fruit. Bakit? Dahil sa mismong eksena ng labanan sa pagitan ni Loki at ng Ragnir, wala tayong nakitang kahit anong bakas ng kidlat. Lumabas lamang ang kidlat matapos niyang makain ang sinasabing legendary Devil Fruit ng Elbaf. Dahil dito, malinaw na ang tunay na kakayahan ng Ragnir ay may kinalaman sa yelo. At dito pumapasok ang isang napaka-interesanteng ideya, posible kayang ang Ragnir mismo ang dahilan kung bakit nagyelo ang mga Gal-Isla Giants. Kung babalikan natin ang flashback ni Loki, ilang mahahalagang karakter ang nagbanggit tungkol sa Gal-Isla Giants, sina Harol, Herald, Big Mom, at maging si Rock the Zebek. Ipinapakita nito na may malaking papel pa silang gagampanan sa hinaharap ng kwento. Dagdag pa rito, ayon kay Harol, ang mga Gal-Isla Giants ay nagyelo, isang detalye na kahawig ng nakita natin sa Punk Hazard. Paano kung sadyang pinatigas ng Ragnir ang mga Gal-Isla Giants gamit ang frozen powers nito? Hindi para patayin sila, kundi para e-preserve. Layunin nito na manatili silang buhay hanggang sa dumating ang tamang panahon, ang pagbabalik ng makabagong Joy Boy o ng bagong Sun God Nika. Kung pagbabasehan ang inspirasyon ng Ragnir na si Ratatoskr mula sa Norse mythology, isang messenger ng Yggdrasil, posible ring ginampanan ng Ragnir ang papel ng tagapagdala ng mensahe patungong Elbaf. Isang mensahe na nagsasabing bihag na ng world government ang mga Gal-Isla Giants. Sa posibleng senaryong ito, ang Ragnir ay orihinal na pag-aari ng isa sa mga Gal-Isla Giants. Nang sila ay mahuli at ikulong ng world government, makikita sa kanilang kasuotang parang preso, iniutos ng isa sa kanila sa Ragnir na i-free sila para mapanatili ang kanilang buhay. Kasabay nito, binigyan niya ang Ragnir ng mensahe at inatas ang dalhin ito sa Elbaf bilang babala. Maaaring idinagdag pa ng orihinal na may-ari ng Ragnir ang isang kondisyon, palalayain lamang ang mga Gal-Isla Giants kapag may napatunayan ng karapat-dapat na kalaban ng world government. Sa paniniwala ng Ragnir, si Loki ang taong iyon, kaya ito pumayag na magpagamit sa kanya. Ngunit ang hindi alam ng Ragnir, ang tunay na itinadhana para pabagsakin ang world government at si Imo ay hindi si Loki, kundi si Luffy, ang bagong Joy Boy at Sun God Nika. Posible ring alam ito ni Shanks. Kaya 6 na taon na ang nakalipas, nang tangkain ni Loki na pumunta sa Punk Hazard para palayain ang mga Gal-Isla Giants, pinigilan siya ni Shanks. Ipinahayag niya na hindi pa ito ang tamang panahon, at hindi rin si Loki ang Sun God, may paparating pa. Dahil sa galit at paghihiganti ni Loki sa world government, lalo na sa sinapit ng kanyang ama na si Herald, nagkaroon sila ng komprontasyon ni Shanks. Tulad ng pagpigil niya kay Kaido bago ang Marineford War, pinigilan din ni Shanks si Loki na magsimula ng digmaan na tiyak na ikapapahamak lamang niya. Natalo ni Shanks si Loki, ngunit imbes na patayin, dinala niya ito pabalik sa Elbaf at Ikan-Adina. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil nais niyang protektahan ang buhay ni Loki. Ayon sa latest chapter, may pagsisisi si Shanks sa pagkamatay ni King Herald, at ang pagkamatay pa ng anak nito ay isa na namang painang emosyonal para sa kanya.
Alam ni Shanks ang tunay na lakas at impluwensya ng world government. Kahit gaano pa kalakas si Loki, hindi niya kayang pabagsakin ang sistemang ito mag-isa. Kaya mas pinili ni Shanks na pigilan siya kaysa hayaan siyang mamatay. Ito rin ang posibleng dahilan kung bakit tinawag ni Loki na duwag si Shanks. Sa paningin ni Loki, kaya nilang dalawa na pabagsakin ang world government, pero tumanggi si Shanks. Ang ganitong ideolohiya ay malamang impluwensya ng idol ni Loki na si Zebek, na ilang ulit ring hinamon ang world government. Gayunpaman, sa chapter 1138, makikita nating tinawag pa rin ni Loki si Shanks bilang isang dakilang pirata. Bakit? Ang sagot ay si Luffy. Bago pa ang eksena kay Shamrock, nakilala na ni Loki si Luffy. Sa parehong kabanata, isiniwalat ni Kolo na sinabi ni Shanks sa kanya na tandaan ang pangalan ni Luffy. Malamang na ibinahagi ni Kolo ang impormasyong ito kay Loki. Doon na napagtanto ni Loki na ang batang tinutukoy ni Shanks ay si Luffy. At nang makita niya mismo ang lakas at presensya nito, nakumbinse siyang si Luffy nga ang tunay na Sun God. Posibleng naging malapit sina Colon at Loki dahil pareho silang itinuturing na outcast noong kabataan nila. Pareho silang tinataboy ng kanilang mga kaedad, isang koneksyon na nagpatibay ng kanilang ugnayan. Dagdag pa rito, madalas din tumambay si Colon sa bar ni Motto sa Underworld, kung saan maaaring nagkakaroon sila ng mga pag-uusap. At dito nagtatagpo ang lahat, ang Galaila Giants, ang Ragnir, si Loki, si Shanks, at sa huli, si Luffy.